Pinunto niya Teachers Party List Representative Franz Castro. Bukod sa confidential funds, pinuna rin ng kongresista ang nasa 2 milyong estudyanteng hindi nakapag-enroll ngayong school year. Tanong niya kay VP Sara na siya ring tumatayong Education Secretary na saan ang mga hindi nakapag-enroll. Sagot ng bise, pahanap niya sa akin ang mga bata na para bang kinuha ko yung mga bata na yan kasi kung saan-saan. Si Franz Castro, kinuha niya yung mga bata dyan sa Talaingod. Kasi ililipat niya doon sa Manila para mag-rally. Siya yung may kidnapping. Siya yung may human trafficking. Eto. Alam niyo ba na bakit si VP Sara Duterte hindi masyadong mapasalita? Ito napansin ko lang sa kanya. Kaya medyo yung mga ganyan niya, medyo hirap siya. Kasi mas magaling siya magbisaya eh. Nakita ko yung, subukan yung panoorin yung speech niya na nagbibisaya siya, dire-diretso. Kasi baka punahin mo iba, bakit ganyan din magsalita si VP Sara Duterte? Parang ang tagal na nag-iisip, nagaganyan. Hindi. Subukan ninyo sa panoorin pag bisaya yung talumpati niya. Dire-diretso, ang bilis. Talagang matatawa ka. Ako nga kahit hindi Bisaya pero nakakaintindi ng kapiraso, konti. Natatawa ako pag nagbisaya siya kasi dire-diretso. Dito kasi iniingatan niya kasi tandaan niyo minsan may wordings ang lalo na pagka medyo yung kasi may kanya kwento sa akin to, I'm not sure lalo na pag taga Davao, medyo iba yung Bisaya nila sa compare sa Bisaya ng mga taga Cebu. So medyo talagang malayo. Minsan nagkakaroon ng confusion. Ang magaling lang diyan talaga kahit Bisaya si Tatay Digong di ba? Pero subukan ninyong pagsalitain si VP Sara ng Bisaya at saka ng English diretso na mag-speech. Yun na-observe ko yan na sinasabi ko lang. Pinabulaanan naman niya ni Castro. Itong trump up cases na child abuse. So funny talaga, so nakakatawa talaga. Wag siyang mamersonal kasi ang sinatanong ko lang naman saan niya ba dinala. Madam, ito lang masasabi ko sa inyo Yung sinasabi ni VP Sara Duterte kasi parang kung ano-ano sinasabi ninyo patungkol doon sa mga bata, ganyan-ganyan. Ang sinasabi ni VP Sara Duterte, wag akong anuhin ninyo. Ang tanungin nyo, yung makakaliwang grupo na yan na kung saan sila huyong sila talaga yung merong history na kumukuha ng bata. 'Di ba? Kung maalala niyo yung sa Taliingod ba 'yun? Yung nakalimutan ko na how to pronounce yun Yung eskwelahan na kung saan doon tinetraining, tinuturuan, kumanta ng kanta ng NPA. Tapos anong gagawin nila? Yung mga bakwit, dadali nila yun dito sa Maynila para mag-rally. Sabi ko nga sa inyo I personally witnessed that kind of system sa kanila, sa mga makakaliwa. Talaingod, tama. Alam nyo ako, di ba, naikwento ko sa inyo, nasa UP kami ni Mocha nun. As in, nagrarally sila, lakad sila, paikot-ikot dun. Tapos, inilagay sila sa parang merong ginawang dun, sa may sa malapit sa UP. Doon sila natulog, nag-tent sila. Alam nyo, nung tinanong namin sila kung bakit sila naandun, hindi nila alam kung anong ginagawa nila doon. Hindi la isang beses. At alam nyo, binabantayan kami. Binabantayan kami nung nagdala sa amin doon na wag kami magtatanong ng kung ano-ano. Ganong katindi. Kaya nga sabi ko, Madam, ikaw Castro, kailan ka mo matatanggal dyan sa kamera? Yung totoo. Mga kababayan, pwede ho ba tanggalan na natin ng boses itong si Castro? Wag nyo na iboboto yung mga makakaliwa na ito. Gusto nyo ho ba yung inyong mga anak maging makakaliwa, maging rebelde? Hindi Hindi rebelde humahawak ng baril That's not what I mean, yung NPA. Hindi yon. Rebelde in a sense. Kasi yung mga kabataan, naalala nyo yung mga umiiyak na mga nanay dahil yung mga anak nila ay naging makakaliwa na, nagrarally na, nagre-rebelde na sa kanilang mga pamilya. Alam
Alam mo, ito mga makakaliwa na to, pasensya na pero katotohanan lang ito. Hindi ko sinasabing, when I say rebelde, yung humahawak ng baril, hindi yun ha. Okay, linawin ko lang, hindi yun. Pero yung ito mga to, ang tinuturo nila maging rebelde sa gobyerno, maging rebelde sa otoridad. Sa madaling salita, ang tinuturo nila is a rebellious spirit. Ano yun? Ibig sabihin yung hindi sumusunod sa otoridad. Yan ang itinuturo niya mga yan. Yan ang katotohanan. Kaya nga, eto nga alam nyo, I criticize the government. I really criticize the government. Pero sobrang ingat ko na maging katulad ako ng mga aktivista. Sana tayo din mga nakikinig sa akin dito. Lagi nating isipin, we criticize the government not because we want them to go down or to fail. No, we criticize the government because we want them to improve. Alam nyo ba na isa sa prinsipyo ko pag tumitingin ako ng mga issue sa lipunan, lagi kong tinitignan po I give them the benefit of the doubt. As much as I can, I will give them the benefit of the doubt. Baka naman ganito ang nangyari. Baka naman ganito. Ayoko kasi yung pag nakita ko kagad na may kapalpakan, okay yan, kukunin ko yung kapalpakan na yan. Kakargahan ko pa, dadagdagan ko, gagawin ko mas OA para mas pag binanatan ko, mas bongga. Ayoko ng ganun Ugaling NPA yun Ugaling aktivista yung ganun Dapat pag may nakita tayo, sandali, baka naman may ibang dahilan yan. O baka naman may ibang magandang iriresulta yan. Himayin natin. Tingnan natin yung pros and cons kung ano yung mangyayari doon sa isang polisiya ng gobyerno. Tingnan natin. At wag kagad tayong react ng react. Yan ang problema kasi sa ilang social media vlogger. Pagpasensya nyo na pero dito kasi sa vlog na to, wala akong sinasanto dito. Hindi porket political vlog to, puro politika. Hindi. Kahit sa mga vlogger, inis na inis ako sa react ng react. Nung hindi nag-iisip. Yung kailangan nila mag-react lang for the sake na, mauna ako mag-react. Kasi trending to. Wag ganun. Kasi alam nyo, may istorya yan sa likod ng bawat kwento. May istorya yan. Na minsan, malalaman mo lang talaga yung katotohanan pag nagsaliksik ka at nagtanong ka sa mga tao, hindi lang sa news. Tatanong mo yung mga opisyal na, kasi alam mo minsan, mamimisinterpret yung mga ibang ginagawa ng gobyerno. How did I know that? Alam nyo kung bakit? Nung panahon na si Mocha opisyal, yung panahon na kahit papaano medyo maraming tayong kaibigan sa gobyerno ni Pangulong Duterte. Pag sa media o kaya sa social media, mukhang mali yung ginagawa nila. But when you talk to them, when you try to research why they did that, doon mo maiintindihan. 'Di ba? So I apply that ngayon sa sitwasyon ni Bongbong Marcos. Hindi porket hindi ko binoto si Bongbong Marcos, ayoko na siya, ibabagsak ko na siya. Hindi ganun ang usapan. Tinitingnan ko talaga, bakit niya kaya ginawa ito? Ano kaya ang purpose niya dito? Anong nangyari? Bakit ganito? Tingnan mo. Hindi yung basta ka lang husga na husga. Tapos kung meron ka pang kakilala na maaari mong tanungan, tanungin natin. Bakit po? Para hindi tayo matulad sa mga makakaliwa. Na ang kanilang dahilan na nabubuhay sa mundo na ito ay kumontra. Wala na silang bibili sila sa McDonald's, hihigop ng soft drink tapos irereklamo yung soft drink. Ba't ganito lasa nito? Lasang matamis. Kasi pinanganak na sila na kontrabida sa buhay natin Di ba? Ayan. Ako, ito obstructionist. Nakantaray ni Boss Dada. Ano yung obstructionist? Yan ba yung naguhubad? Ay, ba yan. Sabi nito, ito, halimbawa, ganda nga na explanation ni Gibo Teodoro about sa confidential fund kanina sa Head Start. Yan nga yung mga sinasabi kong pwede nating matutunan pa. Marami kasi yan sa news, yung pakinggan natin yung buo. Kasi talagang mamimislead ka
Oh, gusto mo malaman kung papaano? The next performance will start momentarily.